Sa bawat pamilya ay palaging may isa na handang magsakripisyo at magpakabayani para sa mga taong mahal niya sa buhay. Handang isuko pati na ang kanyang panghabang buhay na kaligayahan. Huwag lamang mahirapan ang iba. Dear Papa Dudut, sa totoo lang ay kinakabahan ako habang dahan-dahan kong binabalikan ang nakaraan. Hindi ko rin mapigilan na maluha habang iniisa-isa ko ang bawat detalye ng kwento kong ito. Walang nag-akala na ako naman ang magbabahagi ng storya sa inyong programa. Itago mo na lamang ako sa pangalang Fatima. 23 years old, ayaw ko kasi na makaladkad ang pangalan ng aking pamilya at baka pati sila ay maapektuhan o hindi naman kaya ay husgahan. Hindi na rin ako masyadong magbibigay pa ng detalye tungkol sa kung sino talaga ako at sana ay maunawaan ninyo. Masasabi ko, Papa Dudut, na ako ang tipo ng anak na handang gawin at isakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng aking pamilya, lalo na ng aking mga magulang. 3 kaming magkakapatid, puro kami babae at ako ang panganay. Isa kami sa binayaan ng maayos na buhay. Yung hindi lang basta kumakain ng 3 beses sa isang araw. Dahil madalas ay meron pa kaming pasobra. Sa ibang bansa ay nagtatrabaho si Papa noon bilang isang arkitekto. Si Mama naman ay sa bahay lang at nagdesisyon na asikasuhin kaming magkakapatid. Masipag si Mama at ramdam na ramdam namin ang pagmamahal ng isang ina. Kung titignan nga, Papa Dudut, ay sasabihin mong perpekto kaming pamilya. Naniwala tuloy ako noon na swerte ang 3 Maria. Yun ang buhay na wala na akong mahihiling pa. Yun ang klase ng buhay na araw-araw naming pinagpapasalamat. Pero minsan mapagbiro ang tadhana. Susubukin ka kung hanggang saan ang iyong makakaya. At dito na biglang nag-iba ang ikot ng aming mundo. Lalo na ng mundo ko nang sumapit ang mismong araw ng aking debut. Natupad naman ang plano ni Papa at nasurpresa niya kaming lahat. Lalo na ako. Tama sila. Tama ang mga kaibigan ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Hindi dahil sa dibo ko kundi dahil doon na rin nagsimulang gumuho ang lahat ng pinapangarap ko. Dahil nakatanggap kami ng tawag noon na nasa ospital si Papa. Nabangga raw ang sinasakyan niya kaya kinailangan namin siyang puntahan kaagad. Lalo kaming nanlumo nang makita namin ang taksing sinasakyan ni Papa. Parang lata na nilukot kaya hindi nakaligtas ang driver. Pagdating naman namin sa ospital ay hindi ko matanggap na si Papa ang nakahiga sa kama. Namamaga ang mukha niya at puro sugat ang katawan. Wala siyang malay, malayong malayo sa Papa ko. Para siyang ibang tao. Buhay pero para na siyang gulay. Ilang buwan rin ang nilagi ni Papa sa ospital bago tuluyang nagkamalay. Oo nga at nagbigay ng tulong ang operator ng taxi pero hindi rin naman yon naging sapat. Wala namang ibang mananagot dahil patay na rin ang driver. Walang ibang involved sa aksidente dahil wala naman silang naging kabanggaan. Kundi ang pader kung saan ay sumalpok ang taxi. Hindi malinaw sa amin kung ano ba talaga ang dahilan dahil hindi rin may kwento ni Papa ang nangyari. Hanggang sa nag-decide na kaming iuwi si Papa sa bahay at doon na lamang magpalakas. Lahat kami ay nananalangin na sana'y manumbalik ang dati niyang sigla. Na sana'y muli naming makita ang kinagisna naming si Papa. Yung dating siya na ayaw makitang malungkot at nahihirapan ang kanyang pamilya. Ang sakit lang, Papa Dudut, dahil halos 6 na taon noon bago ulit kami nagkita. Binigyan nga kami ng tsansa na magkasama ng matagal pero sa ganong sitwasyon pa. Marami ang nag-iba at nagbago. Pati na ang bahay namin na nagmistulan na ring ospital. Carlo, mahal, aalagaan ka naming mabuti. Lagi lamang kaming nandito. Sama-sama tayo ng mga anak natin. Malaki naman tong kama, tabi-tabi tayong matutulog. Hindi ka namin pababayaan kaya gusto ko na magpagaling ka. Tutuparin mo pa yung mga pangako mo na lahat tayo ay pupunta ng ibang bansa, hindi ba? Mia, Abby, dito lang muna kayo sa Papa mo, ha? Fatima, halika. Tulungan mo ko sa kusina at maghahanda tayo ng makakain natin.
Wika ni Mama kay Papa. Fatima, hindi ko akalain na magkakaganyan ang papa mo. Hindi ko matiis na tingnan siya sa ganyang kalagayan. Napakasakit. Pag-iiyak pa niya. Ma, baka marinig kayo ni Papa na umiiyak. Mag-aalala pa yun eh. Alam niyo naman na ayaw ni Papa na nalulungkot tayo, hindi ba? Paalala ko pa sa kanya. Anak, unti-unti nang nauubos ang ipon natin. Yung ibang alahas at gamit na pwedeng ibenta, naibenta ko na rin. Yung sarili kong bangko na ayaw ko sanang galawin, nakapag-withdraw na rin ako. Etong bahay na lang natin ang natitira sa atin, anak. Sabi pa ni Mama. Ma, may awa po ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Makakaraos din tayo. Huwag po kayong mag-alala. Kahit ano ay handa kong gawin para sa pamilya natin. Hihinto na muna po ako sa pag-aaral. Susubukan ko pong maghanap muna ng trabaho. Ang wika ko naman. Anak, kahit sa panaginip ay hindi ko akalain na dadanasin natin to. Wala naman tayong ginawang masama at wala naman tayong inagrabyado. Bakit tayo pa? Bakit? Marami namang masama dyan. Bakit tayo ang ginaganito? Pag-iyak ni Mama bago ko siya niyakap ng mahigpit. Papadudot sa isang iglap ay nag-iba bigla ang daigdig naming lahat. Ang haligi ng aming tahanan ay dahan-dahang rumupok at unti-unting bumibigay. Ang ilaw ng tahanan ay biglang nabawasan ang liwanag. Ang mga ngiti na aming nakasanayan ay napalitan ng pagpatak ng mga luha. Oo, sobrang hirap lalo na at hindi yon ang kinamulatan naming buhay. Parang bangungot ang lahat ng nangyari sa amin. Pero hindi kayang tapusin ang isang gising lamang. Minuminuto kong sinasambit ang Diyos, huwag niyo kaming pababayaan. Yun na lang din kasi ang nakikita ko noon na pwede kong kapitan. Sa bawat araw na lumilipas ay hindi ko nakikita na nagiging maayos ang lagay ni Papa. Iginapang namin para matustusan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Mula sa diapers, gamot at pagkain na kailangang tunawin at ipadaan sa tubo para magkaroon ng sustansya ang kanyang katawan. Hindi pa kasama ang iba pa naming mga gastusin katulad ng mga bills, mga pagkain namin, bayarin sa eskwelahan ng mga kapatid ko at ilang mga gastusin na hindi inaasahan. Napapatulala na lamang talaga ako at hindi ko alam minsan kung saang kamay ng Diyos pa ako kukuha ng pampuno sa maraming mga bagay. Maling tanungin ang Diyos pero hindi ko naiwasan. Bakit mo kami ginaganito? Parang dinudurog lalo ang puso ko, Papa Dudut. Sa tuwing nakikita kong may bahid ng luha ang mga mata ni Papa. Alam kong kung nahihirapan kami ay mas nahihirapan siya. Kaya kapag dumarating ako sa puntong parang gusto ko na talagang sumuko, hinahawakan ko na lamang ang kamay ni Papa at iniisip ang lahat ng sakripisyo na ginawa niya para sa amin. Para sa kanyang pamilya. Walang-wala pang lahat ng pagtitiis ko kumpara sa mga nagawa na niya sa amin. Maraming taon nang pinaramdam niya sa amin ang pagiging isang ama. Ako naman ang magpaparamdam sa kanila ni Mama kung paano ang maging isang anak. Taon ang lumipas, kasabay ng pagbagsak ng katawan at resistensya ni Papa ay ang lalong paghirap ng buhay ng aming buong pamilya. Naubos na ang mga gamit namin dahil naibenta na. Kung kani-kanino na rin kami humihingi ng tulong. Nagpatong-patong na ang mga utang namin. Hanggang sa pati ang lupa't bahay na matagal nang pinag-ipunan ng aming mga magulang ay nawala na rin. No choice kami, kailangan mabuhay ni Papa. Kailangan mabuhay ang aming pamilya. Doon na kami nagsimulang mangupahan kaya mas lalo akong naging determinadong maghanap buhay. Mula sa pagtitinda ng kung ano-ano ay pinalad naman ako at nakapasok bilang sekretary ng isang doktor. Itago na lang natin siya sa pangalang Dr. Armand.
Hindi man kalakihan ng sweldo pero malaking bagay na may regular na kita na pumapasok. Nakilala namin si Dr. Arman sa ospital kung saan ay na-confine dati si Papa. Nagkataon kasi na nag-resign na ang dati niyang sekretary na naging kaibigan ko na rin. Kaya ako na ang nirekomenda niya. Mabait po si Dr. Arman. Bukod sa sweldo ko kada kinsenas katapusan ay inaabutan pa niya ako ng extra dahil alam niya ang kondisyon at sitwasyon ng aming pamilya. Dagdag pa ang ilang food supplements at gamot na ibinibigay rin ng libre ni Doc. Si Mama naman dala na rin siguro ng aming problema ay nag-ibang ugali niya. Naging mainitin ang ulo at bugnutin. Laging umiiyak at palasigaw. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil alam kong punong-puno na ang isip at kalooban niya. May pagkakataon pa nga minsan na parang hindi na siya ang mama ko na kinalakhan ko. At dahil sa pagbabago niyang iyon ay ginulat din ako ni Mama sa isang desisyon na muling magpapabago ng takbo ng kwento ko. Nang sabihin ni Mama na gusto niyang pakasalan ko ang doktor ni Papa. Tumingin ka nga sa akin, Fatima. Makinig kang mabuti, ha. Magpapakasal ka kay doktor. Uulitin ko, ikakasal ka sa kanya. Ang wika ni Mama. Ma, ano ba naman po yan? Naguguluhang tanong ko. Baka nakakalimutan mo na Fatima ang sinasabi mo dati. Wika ni Mama. Na ano po? Tanong ko. Mukhang nakakalimutan mo na nga. Hindi ba? O sige, ipapaalala ko sa'yo. Hindi ba't sinabi mo noon na kahit ano ay gagawin mo para sa pamilya natin? Na lahat ay handa mong gawin para sa atin. Pues eto na yon. Wika ni Mama. Ma, kaya po ako nagsisikap sa trabaho at saka hindi po ba may naibibigay na rin po kong pagkakakitaan sa inyo? Yung mga binibenta po ninyo mga food supplements. Wala naman pong puhunan yun, hindi ba? Pinapaalok lang po sa inyo tapos kayo nang bahalang magtubo. Ang sabi ko naman. Sa tingin mo ay sapat ang tutubuin ko doon at yung sinasahod mo? Kahit pa ilang buwan nakita natin ang pagsamahin ay hindi tayo makakaahon dahil sa kondisyon ng papa mo at sa lintik na buhay na ito. Giit pa ni Mama. Manaman parang tatay ko na si Doc. Wika ko. Sige, isipin mo ang kapakanan mo. Nasa sayo yan. Kung magiging makasarili ka o kung tutuparin mo ang sinabi mo dati na gagawin mo ang lahat para sa pamilya natin. Ikaw ang bahala. Kung pakikinggan mo ako o kung ituturing mo na hindi nangyari ang pag-uusap na ito. Pero sana man lang bago ka gumawa ng magiging desisyon mo. Titigan mo muna ang papa mo at mga kapatid mo. Wag na ako, sila na lang. Ang sabi naman ni Mama. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong yon mula kay Mama Papa Dudut. Hindi ko matanggap ang lahat ng sinabi niya. Hindi ko akalain na yon ang naisip niyang kasagutan sa lahat ng aming dinadanas mula nang maaksidente si Papa. Parang bigla kong pinasa ng lahat. Sa isang iglap ay naging kargo ko ang buo kong pamilya. Naging obligasyon ko ang bawat isa. Nasa balikat ko na ang ikakabuti ng aming sitwasyon. Na ang kapalit ay ang mismong ako at ang sarili ko. Tama naman kasi si Mama. Sa bibig ko mismo nang galing ang mga salitang gagawin ko ang lahat. Para sa aming pamilya. Kaya kahit pa sabihin ni Mama na ako ang bahalang gumawa ng desisyon. Parang noong tagpong nag-usap kami ay tapos na ang kwento. May ending na at yon ay ang magpapakasal ako kay Dr. Armand. Sa madaling salita ay pumayag na ako sa kasunduan. Ako na ang butihing may bahay ni Dr. Armand. Ako na ang superhero ng pamilya. Tinupad naman ni Armand ang lahat ng pangako niya. Nakaramdam muli kami ng ginhawa. Itinira niya kami sa isang malaking bahay na kasya kaming lahat. Siya na rin ang personal na tumitingin at gumagamot kay Papa. Sobrang bait niya kaya naman natutunan ko na rin po siyang mahalin. Handa na ako na makasama siya hanggang sa aking pagtanda. At salamat na rin dahil unti-unti na uling umayos ang mood at pag-iisip ni Mama.
Hanggang sa tinanong ako ni Armand tungkol sa tunay kong nararamdaman para sa kanya. Okay, sige, ganito. Sa totoo lang ay nung una wala talaga. Wala akong nararamdaman sa iyo. Pero dahil sa lahat ng ginawa mo at ginagawa mo para sa akin at sa pamilya ko, alam ko na tanging pagmamahal ko lamang ang pwede kong maisukli sa iyo at sa lahat ng binigay mo. Kaya please lang, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Mahal kita at mahal na mahal kita. Totoo yun kahit gamitan mo pa ako ng stethoscope sa puso ko. Nakangiting tugon ko. Hindi na kailangan. Nararamdaman ko naman ang tibok. Huwag ka ring mag-alala. Hindi naman ako buwabata eh. May edad na ako. Ikaw ang bata pa. Mas maigsi na ang buhay ko kumpara sa iyo. Alam ko na isang araw ay may makikilala ka pa. At darating na iba sa buhay mo. Yung taong hindi mo kailangang pag-aralang mahalin. Wika niya. Nakakainis ka? Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Mahal kita, okay? Mahal na mahal kita. Mas importante yung ngayon at yung mga darating pang mga taon na magkasama tayong dalawa. Kung ano yung nangyari dati, hayaan na natin yon. Tapos na yon. Pero huwag mo akong lolokohin ha. Baka mamaya niyan yung bago mong sekretary, bata rin yun. Baka ipagpalit mo ako doon. O kaya naman bigla mong ma-realize na ang gusto mo pala ay kaedad mo at bigla ka na lang mag-file ng annulment. Nakangiting wika ko. Totoo pala papadudot na pwedeng turuan ang puso na pwede mong pag-aralang mahalin ang taong hindi mo talaga gusto. Oo, hindi madali pero kaya. Ganon kasi ang nangyari sa amin ni Armand. Mula sa hindi ko kayang makisama sa kanya, napunta sa hindi ko na kaya ang wala siya. Huwag sana akong husgahan ng mga nakikinig ngayon pero yun ang totoo. Mahal na mahal ko ang asawa ko. At sa bawat araw na nagdaan ay lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya nasabi ko na swerte pa rin talaga ako. May dahilan pala talaga lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Minsan nga lang ay medyo malabo at hindi mo kaagad makita ang rason. Pero darating at darating ang panahon na maiisip mo na sa kabila ng hindi magandang mga pangyayari, laging may kapalit na liwanag ang dilim. At natagpuan ko yun kay Armand. Kaya naman halos araw-araw din ay nagpapasalamat si mama sa akin. Salamat daw at pinakinggan ko siya. Salamat daw at inisip ko ang aming pamilya lalo na si Papa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay alam kong hindi pabor si Papa sa mga nangyari. Hindi siya bumubuti. Parang pinipilit lamang niyang mabuhay para makita at bantayan kami. Pero pahina siya ng pahina. Sa tuwing kinakausap ko kasi si Papa, tanging ungol at luha ang isinasagot niya. Alam kong alam niya ang sitwasyon pero wala lang talaga siyang magawa. Kaya paulit-ulit ko namang sinasabi sa kanya na masaya na ako, kaya maging masaya na rin siya at magpalakas para gumaling na. Pero papadudot kahit yata gaano katindi ang sikat ng araw sa buhay ay bigla uling papasok ang bagyo at sasalantain uli nito ang lahat ng pinaghirapan mo. Yung tagpong nagsisimula ka na uling umahon, bigla ka na namang lulubog. At ang mahirap nito ay ang mga taong mas nagdidiin pa sa iyo ay ang mga dati mong kinakapitan. Mahirap pa rin pala talagang magtiwala lalo na sa hindi mo pa talaga lubusang kakilala. Pero ang mas mahirap ay ang tanggapin ang katotohanan na ang sarili mong dugo at laman ang sisira sa lahat ng iyong nasimulan at mga sinakripisyo. Isang araw papadudot ay umalis ako ng bahay para pumunta sa isang malapit na mall. Habang nasa biyahe ako ay saka ko lamang nalaman na wala pala sa bag ko ang cellphone ko kaya kinailangan kong bumalik sa bahay. Yun pala ang magiging dahilan para mamulat ako sa katotohanang ilang taon nang nagpapabulag sa akin. Narinig ko ang mga pabulong na boses ni Mama at Armand mula sa loob mismo ng kwarto naming mag-asawa. Bahagyang nakabukas ang pinto noon at dahan-dahan akong lumapit. At nakita ko ng dalawang mga mata ko ang mga nakaw at maling sandali sa pagitan ng asawa at mama ko. Nasa ibabaw sila ng kama.
Nagpapalitan ng laway at halik. At bago pa ako magwala ay umalis na ako mula sa kinakatayuan ko. Dumiretso ako sa mall at doon ay umiyak nang makapasok ako sa restroom. Nagbingi-bingihan ako sa lahat ng mga narinig ko, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng tagpong yon. Gusto kong humiyaw pero parang wala akong boses. Naninikip ang dibdib ko sa galit, sa inis at sa awa sa sarili ko at kay Papa. Gusto ko silang bulabugin, murahin at hiyain. Gusto ko silang sumbatan at ipamuka ang kababuyan nilang dalawa. Pero hindi ko nagawa. Wala akong lakas. Nanginginig ako at naglakad palabas ng bahay. Hindi ko nga namalayan na nakarating na ako sa mall na naglalakad lang. Sa daming naglaro sa isipan ko at isa na roon ay kung hahayaan ko na lamang ba sila sa kamunduhang yon at ipapaalam ko sa kanila na nabisto ko na ang kanilang ginagawa. Pero laging pumapasok sa isipan ko si Papa. Paano kung maghiwalay kami ni Armand? Pinatigil na niya ako sa trabaho, siya ang nagpapaaral sa mga kapatid ko. Maayos na ang buhay nila, si Armand ang nagdudugtong sa buhay ni Papa. Kaya mas minabuti ko na lamang na palagpasin yon. Pero parang lagi may tinik sa puso ko. Ayaw maalis sa pandinig ko ang lahat ng mga narinig ko mula sa sarili kong ina at sa aking asawa. Pero dahil gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya, nagtiyaga at nagtiis ako. Pinilit kong huwag makahalata sina Mama at Armand na may alam na ako. Ang hirap, napakahirap. Ilang buwan pang lumipas, tuluyan na ngang sumuko si Papa. Nawala na siya. Bigla na lamang siyang hindi nagising. Hindi na talaga siguro niya kaya o baka kahit siya ay nahalata na rin niya ang hindi magandang nangyayari sa loob ng aming pamilya kaya umayaw na siya. Sa tagpong yon ay nakaramdam ako ng tapang. Hindi ko alam kung bakit pero dahil siguro ay tapos na ang laban. Wala nang dahilan para ipagpatuloy ko pa ang pagtitiis na ginagawa ko sa piling ni Armand at ni Mama. Mga anak, Mia, Abby at Fatima, nagpahinga na ang papa ninyo, wala na siya. Tapos na ang paghihirap niya. Naiiyak na wika ni Mama. Tama ka, Ma. Wala na si Papa. Tapos na ang pagtitiis at paghihirap niya. Pero Ma, please lang, huwag ka nang umiyak. Pigil ang luha na wika ko. Hindi mo maiaalis sa akin, Fatima, ang hindi umiyak. Papa niyo yan. Matagal ang pinagsamahan namin at mahal na mahal tayo ng papa ninyo. Mahal na mahal. Nakakalungkot lang talaga pero mas mainam na ito. Hindi na siya makakaramdam ng sakit, ang sabi naman ni Mama. Tama ka naman, Ma eh. Wala na ang sakit, wala na. Pero Ma, hindi ka dapat malungkot. Dapat nga'y maging masaya ka pa. Punasan mo na ang luha mo at mag-celebrate ka na. Inis na sabi ko. Fatima, yung bibig mo ha. Saway ni Mama. Bakit Ma? Totoo naman ha. Malaya ka na. Magagawa mo na ang gusto mo. Enjoy mo na si Armand. Mahal, halika dito, dali. Sabay-sabay nating tingnan si Papa oh. Pag-aya ko pa sa asawa ko. Nakita ko na siya. May pag-aalinlangan na wika ni Armand. Halika na, sige na please. Pakita natin sa kanya hanggang sa huling sandali na magkakasama pa rin tayo, salo-salo tayo. Pakiusap ko. Sabay-sabay kaming lumapit kay Papa. Ma, Armand, titigan niyo si Papa. Tingnan ninyong mabuti. Wala ba kayong sasabihin sa kanya? Hindi ba kayo hihingi ng tawad? Hindi ba kayo hihingi ng tawad sa kababuyan na ginawa ninyo? Ha, ano? Naiiyak sa galit na sabi ko. Fatima, anong sinasabi mo? Tanong pa ni Armand. Anong akala nyo sa akin, tanga? Oo, sumusunod ako sa inyo dahil hindi ba Ma? Sinabi ko kasing gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Pero para lokohin ninyo, hindi lang ako kundi pati na si Papa, ibang usapan na yun. Sobrang sama nyo. Ang sasama ninyo. Pakinggan nyo ha. Mula ngayong gabing ito ay kayong dalawa na. Kayong dalawa na ang magsasama. At bukas na bukas pagkalibing ni Papa ay aalis na kami ng mga kapatid ko.
Lalayo na kami sa inyo. Ma, nanay kita eh. Nanay kita. Arman, salamat sa lahat ha, salamat pero deserve mo to. Sigaw ko kasunod ang malakas na pagsampal sa kanya. Parang lahat ng sama ng loob na kinimkim ko sa mahabang panahon ay nilabas ko sa huling gabi ni Papa. Lahat ng itinatago kong emosyon ay naguunahang kumawala. Napakasakit dahil sa pamamaalam ni Papa. Nawalan ako ng asawa at nawalan na rin ako ng isang ina. At matapos mailagak sa huling hantungan si Papa, binitbit ko ang mga kapatid ko at hindi na muli kaming nagpakita kina Mama at kay Arman. Pinangnegosyo ko ang ilan sa aking naipon at ibinenta ko ang lahat ng alahas na bigay sa akin ni Arman. Sabi ko sa sarili ko ay pinaghirapan ko naman yon kaya dapat naming pakinabangan lalo na ng mga kapatid ko. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Nakapag babangluksa na kami kay Papa. Pero hindi pa rin ako handang humarap kay Mama. Nakikibalita na lamang ako sa ibang kakilala at kaibigan tungkol sa sitwasyon. At ang sabi, solo na lang daw na nakatira si Mama sa bahay. Minsan daw ay nakikita nilang pumapasyal doon si Armand pero umaalis din kaagad. Papadudot, oo, galit ako hanggang ngayon at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero kasabay ng galit ko ay ang guilt dahil kung buhay si Papa, sigurado ako na ayaw niyang magkahiwalay-hiwalay kami. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Siguro ay tanging panahon na lamang ang makapagsasabi kung ano ang susunod na mangyayari. At kay Papa, sorry. Kasi iniwan ko si Mama. Papa, sorry din para sa ginawa sa iyo ni Mama. Papa Dudut, salamat sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwentong ito. Maraming salamat sa inyo. Yours truly, Fatima. Marami tayong kayang gawin at isakripisyo para sa ating pamilya. Minsan pa nga ay pati na ang ating sariling kaligayahan. Ayun nga lang hindi sa lahat ng oras. Nasusuklian po ito lalo na kung may mga taong inuuna ang kanilang mga sarili. Kagaya na lamang ng nangyari sa ating letter sender na si Fatima. Sinakripisyo niyang lahat para sa kanyang pamilya. Kasama na ang kanyang sarili. Pero sa huli nabigo lamang siya, nasaktan at para bang pinagkaisahan. Pero kahanga-hanga ang pagiging matatag mo, Fatima, at sana hindi man ngayon ay dumating pa rin ang kapayapaan sa puso mo at mahanap mo ang salitang kapatawaran balang araw. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.